nga ang spring season at ang ganda na ng panahon. Hello guys! Welcome back to another video. This video is a little too late na since tax season is already over. Gusto lang naming i-share sa inyo kung paano kami nag-DIY ng aming mga tax return. Madami namang CRA certified tax software for free na pwede nating magamit sa pag-file ng ating mga taxes. Bilang first time tax filer kami, ang Wealthsimple tax software ang aming napili para mag-DIY ng aming mga returns. Wealthsimple tax is very easy to use, pretty straightforward. And since hindi naman complicated ang aming mga returns, pinili na din namin na mag-DIY. Nakatipid na kami, natuto pa kami. First, ginugol lang namin si Wealthsimple tax. Click login. At since wala pa tayong account, we need to sign up first. We need our email address sa pag-create ng account. Preferred name is optional, pero nilagay ko pa din ang aking name. So, type in your email, then create a password. Try mixing letters, numbers, or symbols for a stronger password. Enter your phone number. Diyan kasi sila magsisend ng code. Once ma-receive natin ang code, go ahead and key in. Okay. And then, ang tagal, then click next. Okay, so mapupunta tayo dito sa page na to. I-click lang natin ang tax. Which tax year do you want to file for 2023 return? First, we'll need a few details to get your return started. Key in lang ang ating name. Ang middle name ay optional. Then, your last name. So, sabi dito, would you like support from a tax expert? So, nag-no tayo dito kasi yung free yung gusto natin. And then, click next. Meron silang tatlong plans. So, may basic, plus, and pro. So, dito tayo sa basic, guys, kasi ito po yung free. And then, click select. So, let's start with some details about you. Basahin lang natin yan. Okay, so, key in date of birth. Where did you live and what was your marital status on December 31, 2023? Province of New Brunswick. And marital status is married. Then tick next. Now let's import your tax details from the CRA. We don't need this, so skip this step tayo. Now let's see. Now let's set up the rest of your return. Hindi rin natin to kailangan. So skip this step din lang. Let's finish your return. Okay, and then tick continue. So, ito na yung ating magiging return. So, fill out lang natin ito. Basic lang naman ang mga tanong. And we need our social insurance number. So, key in your SIN and yung ating date of birth. Preferred language is English. This one we don't need kasi sabi dito does not apply to you if you're filing your tax return for the first time. So skip lang yan. Next is yung ating mailing address. So key in mo lang yung complete address. Okay. And then yung home, telephone number. Hindi naman siya mandatory. Kaya ako hindi ko na in-input yung aking phone number dito. So, do you have a non-Canadian mailing address? No po. About your residency? So, ang sinagot namin dito ay no. Did you become a resident of Canada?
for income tax purposes in 2023? Ang sinagot namin dito ay yes, kasi nung panahon na nag-land kami dito sa Canada, which was November 9, 2023, kami po ay naging residente na ng Canada for tax purposes lamang po ng 2023. So, ito po ay hindi patungkol sa ating immigration status. So, next po is about your province or territory. Okay? So, basahin lang natin. In which province or territory did you live on December 31, 2023? Sa New Brunswick po. So, this one. Enter the date. Okay. No naman yan. So, ito. Yes. In which province or territory did you currently live? New Brunswick. Okay. So, sa next is you and your family. If you tick yes, lalabas itong box na to para yan sa return ng iyong spouse. So, since magkasama kami sa isang account ng Wealth Simple Tax, create and link. So, nakalink na siya. Makikita natin yan sa sidebar ng ating account. So, naka-input na yung kanyang name. Okay? So, did your marital status change in 2023? No. Do you have a dependents? Yes. Now, if wala dito sa Canada ang inyong mga anak at spouse, mag-no tayo dyan for children, pero i-declare natin ang ating spouse. Did you have any children in shared custody? So, kami ay wala naman. So, no. Nag-no kami dito sa shared custody kasi magkakasama naman po kami sa isang bahay lang. Ito po ay depende sa situation ng inyong pamilya. Halimbawa, tuwing weekends ang bata ay nasa kay daddy at nasa mami naman during weekdays or vice versa. So, bali iba-iba naman kasi ang situation. So, alamin natin kung nasa ganyang situation tayo. Other stuff we have to ask, general questions. So, are you filing an income tax return with CRA for the first time? Yes. Are you a Canadian citizen? No. Are you no? Property and things you may have invested in. So, dito, no lang naman ang sagot. So, basahin na lang natin din siya ng maigi kung nag-a-apply sa atin or hindi. Next is Canada Carbon Rebate. So, ito po ay depende sa kung saan ang inyong province. So, kami ay nasa New Brunswick. So, ito yung lumabas na dapat naming sagutan. So, yes din lang naman ang sagot namin dyan. Okay, sa CRA may account. Then, kiniin ko lang ang aming email address dito. And then, next is manage your tax form. Balikan natin ito mamaya. Sa dependents muna tayo. So, sa dependents, meron kaming isa. So, kiniin lang namin ang kanyang name, relationship to you, child, date of birth niya, income tax form, deduction and credits. So, dito natin siya makikita. So, since nakapag-work po tayo sa late last year, may T4 ako at tinype ko lang din dito. Then, choose employment. Ito na siya. And then, i-input lang natin yung mga makikita natin sa T4 natin according sa box number. So, dito, employer's name.
Tapos sa box 10 is kung saang province tayo. Makikita din naman natin yan sa ating T4. Okay. So, ito yung example ng T4. So, i-add nyo lang kung meron kayong dalawang T4 dahil dalawang inyong employer. So, i-add another T4 nyo lang. Yan nasa baba. Now, halimbawa may box number sa T4 ninyo, then wala naman dito sa section na ito, you can simply tick the box below, then key in the box number, then yung digit na nasa loob ng box sa T4 mo. Then kung meron pang iba, you can just add them here. So, madali lang siyang gawin. Okay? Then next to that is review and optimize. Later, explain ko kung ano yan. Down below is the summary. Andito nyo makikita yung breakdown ng inyong returns. So, refund, GST, HST, and yung carbon rebate. Wala pa si husband dyan kasi hindi ko pa siya ginagawa ng return. So, punta tayo sa returns ni husband. Click lang natin yan. At maglo-load siya. So, ito na yung kanyang return. So, same din lang. So, fill out din lang yung mga details. Key ng name, last name. Same din lang naman. First, okay. So, select a plan to continue. Basic din lang tayo since yun ang free. Key in the birth date. New Brunswick. So, yung married ay andun na kasi sinagot ko na yan kanina. Dineclare ko na siya kanina sa aking returns. And then, tick next. Skip this ulit. Hindi natin to kailangan. Okay. So, kailangan ng SIN din ni husband, ang kanyang email address, at ang date of birth. So, the same din lang, di ba? This one again, we don't need dahil tayo ay first-time tax filer. Next is mailing address. Key in address, phone number is not mandatory. So, about your residency. So, same din lang naman kami ng sagot dyan. So, dito, yes. Yes. Okay, so pag nag-yes ka dyan, kailangan mong i-key in ang yung date of entry. So kami ay November 9. November 9. Okay, November 9, 2023. So, ayun. For the part of the year you weren't a resident of Canada, what was your Canadian source income and your foreign source income? So, kami naman ay walang Canadian source income. Hindi naman applicable sa amin yan, kaya 0.00 ang nilagay ko dyan. Sa foreign source income naman, ito yung naging income namin before kami nag-land sa Canada. So, that's from January 1, 2023 to November 8, 2023. Kung wala naman kayong income noon, simply key in 0.00. So, next is you and your family. So, ganun din lang. Other stuff we have to ask, same din lang. So, ganun din lang. No, 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 no. So, sa carbon rebate, pareho lang din yung sa akin. Yes, ang mga sagot namin dyan. Ito naman yung T4 ni husband. So, same din kapag may box sa T4 ninyo na wala dito sa section na ito,
i-add lang po natin below yung box number and yung number na nasa loob ng box. If you have 2 T4s or more, bandang baba may plus sign dyan para mai-add mo ang iba mo pang T4s. Sa amin kasi tag-isa lang naman kami nito, so hindi siya complicated gawin. Next is review and optimize. Click mo yan pagka natapos ka na sa yung T4. So, dito natin kasi malalaman kung may error ba sa mga in-input natin. Kagaya nito, nag-red yung box. Meaning may error. So, kailangan natin yan i-address. Kasi hindi ka makaka-proceed kung hindi mo pa na-address ang mga errors. So, may warnings din sa side na yan and may suggestion din na makakatulong sa atin. Basahin lang natin ang mga ito. Halimbawa dito sa warning, sabi dyan, dapat daw ay complete ng pareho ang returns namin bago namin i-submit. Kasi di ito mag-proceed kung isa sa amin ay may error. Sa baba makikita natin ang summary. Since pareho na kaming gumawa ng aming mga returns dito sa Wealthsimple, makikita na natin na nag-combine na ang aming mga refund. Bandang baba, dito makikita natin yung breakdown ng aming mga refund. Alright, so ang last section is submit. Pero makikita natin na may note sa bandang baba. Kailangan daw muna nating i-fix ang error sa returns natin bago natin ito i-submit. Makikita din natin ang mga ito sa left pane, yung mga red na yan. So once na-fix na natin ito, pwede na natin siyang i-submit. By the way, i-include din namin ang RRSP ni husband sa kanyang return. Ito yung na-receive niyang email tax document from his bank. May receipt number dyan at pwede natin itong isama sa return natin. Ganito yung itsura ng RRSP form. Madali lang itong gawin. Gaya ng T4 natin, i-input lang natin yung kung ano yung nasa RRSP tax document mo. Then, proceed na sa next step. Hindi naman siya complicated yung aming tax return. Kaya, madali lang siyang i-DIY. So, sabi dito, submit. So, click Submit Tax. Pwede mo rin yung i-click yung Save PDF para meron kang copy. Alright. So, select a plan to continue. Napansin nyo sa basic may nagkaroon ng $25. So, ang gagawin natin dyan, palitan lang po natin ng 0. And then, click Select. And then dito, confirm yung information. Double check lang natin ang ating information kung mga tama sila. And then click submit. And then sabi dyan, success. Crisel Ann's T1 return was submitted to Canada Revenue Agency. Then click continue. Marireceive mo ito, andyan ang confirmation number mo, date kung kailan mo ito sinubmit, tapos information patungkol sa yung NOAA or Notice of Assessment. Mag-i-email right away ang CRA once masubmit natin ang ating returns. Kapag na-receive ninyo ang email nila about NOA, that's the time na pwede na po tayong gumawa ng CRA account natin. Mag-review natin ang ating Notice of Assessment once may account na po tayo sa CRA. Sa ating email, hindi po natin siya ma-review. So, done na tayo sa aking returns. Now, may reminder ulit sa baba. So, baka daw natin malimutan. So, Alexander's return needs to be submitted. So, i-click natin yung kanyang return, Alexander's return. Hintayin lang natin ang loading. And then, sabi dyan, submit. So, kami kasi sinave PDF namin para may copy kami. And then, tick submit. So, again, pag pupunta rito, change mo lang ng 00 yung 25 CAD. And then, tick select. So, confirm your information again kung tama.
Kung tama naman, tick mo lang yan and submit again. And then success. Alexander's T1 return was submitted to CRA. Makaka-receive din siya ng ganito. So, andyan lahat ng information na kailangan nating malaman. Basahin na lang din po natin ito. In case na tayo magdi-DIY next year sa tax season. Ito yung sinasabi ko earlier about sa email na ma-receive natin from CRA regarding notice of assessment after you submit your return. Hindi mo po ito mababasa dito sa email na ito. Kumbaga, once ma-receive mo ito, yun na yung go signal mo na gumawa ka na ng iyong CRA account. So, we're done na. Balik tayo sa account ko, then click logout na. Madali lang, di ba? Hopefully, next tax season, mas mapaaga ako ng pag-upload ng video patungkol sa tax return filing. I just wanna give credits kay Ms. Tricia Faulmino from Alberta. Siya kasing tanungan ko regarding sa tax return. So, you can check her channel, Tereray. Napaka-informative ng kanyang channel. Papunta kami nito sa isang Asian convenience store para mamili ng gulay. So, from place namin, nilalakad lang namin around 35 to 40 minute walk. So, kapag magandang panahon. Kasi wala pa po tayong sasakyan. So, taste lang muna. Minsan may mabubuting puso na Pinoy or Canadian na hihintuan ka at aalokin ka ng ride. Nakakatuwa, di ba? Na-try din namin yun na lakadin ito during winter time. Okay naman ang panahon nun. Siguro pa simula ng Feb. Pero sa layo kasi talagang gusto na namin bumack out. Kasi parang napupunit na yung mga pisngi namin sa lamig. Tapos masakit sa tenga. Deceiving yung tirik ng araw that time. Naka-proper clothing naman kami pero wala eh. Siguro dahil first time, ganun siguro talaga siya. Though may malapit naman na market sa amin, 20-minute walk naman siya. Pero wala kasi dun yung mga gulay na gusto namin. So nagtitiga talaga kami na maglakad muna kapag maganda ang panahon. Ito yung mga kinokollect naming memories and experiences na kapag binalakan namin someday, matatawa na lang kami. So, springtime na nga at tunaw ng mga snow. Ang ganda ng Richie Bucto River. So, again, thank you for watching. See you on the next one. Good luck po sa inyong mga application dito sa Canada. Pray lang po tayo lagi and choose to be kind. Bye-bye!